Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin si Brother Alfred Bustos ng Pampanga. Hello po sa inyo kapatid. Salamat sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, tutuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa God's sovereignty. Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Na tatalakayin po natin ngayong umaga ay may kinalaman po sa devotion natin kahapon, Genesis chapter 50 verse 20. Now, babasahin ko po itong devotion natin kahapon, itong talata na ito, tapos kukumpara po natin ito sa talata na pag-aaralan natin ngayong umaga. Sabi po rito, Genesis 50 verse 20, kausap ni Joseph yung kanyang mga kapatid. Sabi niya, "You intended to harm me. Masama inyong balak sa akin. Ginawan niyo ako ng masama. But God intended it for good." Ibig sabihin yung Diyos, kumilos sa inyong kasamaan para magkaroon ng resulta na mabuti. So you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ano po yung in-accomplish ng Diyos sa pamamagitan ni Joseph? Kahit na ginawa ng kasamaan si Joseph, yung mga ginawa na yon ng mga tao, ng mga kapatid niya, nagdulot pa ng pagliligtas sa marami, sa buhay ng marami. Now, makita po natin dito na yung tao responsable sa kanilang kasamaan at the same time yung Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. He can do amazing things. Na kahit sa kasamaan ng tao, kayang kumilos ng Diyos at gumawa ng mga mabubuting bagay. Katulad ng pagliligtas ng buhay ng marami. Now, dito po sa Acts chapter 4 verse 27 to 28, may sobrang similar po sila. Talagang parehong-pareho sila. Sabi po rito, "Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city, to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed." So, nagtipon-tipon yan. Si Herodes, Pontius Pilate, yung mga hintil, marahil yung mga Roman soldiers, yung people of Israel, yung mga liderato sa templo, yung mga elders of Israel, lahat sila nagtipon-tipon. Kumbaga, nagsabwatan sila laban kay Jesus Christ. "Whom you anointed." They did. Pakinggan niyo po mabuting sinabi rito. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Ganun po ang makapangyarihan ng Diyos. Wala pong hindi kontrolado ang Diyos. Kahit na yung kasamaan ng tao, nangyari po yon within and under the sovereignty of God. Sabi po rito, they did. Yung masamang ginawa nila yon sa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Diyos. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Sa Tagalog po, nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus ang inyong hinirang. So, meron silang masamang balakin, meron silang masamang intensyon, meron silang masamang ginawa. Pero sabi po rito, nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda ng Diyos. Kasi ito pong Acts chapter 4, 27 to 28, parte po ito ng isang panalangin ng mga mananampalataya doon sa Book of Acts. So, sinasabi nila sa Diyos, Lord, nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda nung una pa man ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. Ito po ay magbibigay ng comfort sa atin mga kapatid na lahat nangyayari dito sa mundo, mabuti man yan o masama, nangyari yan hindi dahil nagulat ang Diyos at sasabihin ng Diyos na, hindi ko alam yan, ba't nangyari yan? Ibig sabihin, lahat ng nangyayari dito, within and under, nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang mga bagay na nangyari sa buhay natin, mabuti man o masama, hindi pwedeng mangyari yon nang walang permission ng Diyos. Kahit si Satanas nga, nung tinutokso niya si Job, humihingi pa ng permission sa Diyos Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, ito po, number 1, Jesus fulfills the life of Joseph. Magfo-focus po tayo kay Joseph at kay Jesus dito sa istoryang ito. Now, pag nagbabasa po tayo ng Bible, alalahanin po nating mabuti na maging sa Old Testament pa lang, inihahayag na ng Diyos kung ano yung ebanghelyo. Inahayag na ng Diyos kung sino si Jesus Christ.
Si Joseph po, isa lang larawan o picture or type. Sa theology kasi tinatawag na type or typology. Anino ni Kristo si Joseph. No, na someday may ipapanganak na Messiah, yung Messiah nan, he is the greater Joseph. Kaya po, eto pwede nyo po itong screenshot, no? Joseph, a type of Christ. Dito nyo po makikita yung similarities nila. Hindi ho exhaustive to. Marami pa silang similarities na makikita na natin na yung Messiah inihayag na sa pamamagitan ng larawan ni Joseph, sa pamamagitan ng buhay ni Joseph. So, pwede nyo po itong screenshot, tapos basahin nyo po, ano. At actually, pag inaral nyo, pati yung damit ni Joseph, makahulugan rin yun eh. Meron rin yung, kumbaga, kaugnayan din sa ating Panginoong Jesucristo. So, si Joseph po, si Jesus, he fulfills the life of Joseph. Si Joseph po, trinidor ng kanyang mga kapatid. Si Jesus, trinidor ng kanyang mga kababayan. Ipagkanulo, pareho silang nagdusa. Now, nagdusa sila hindi dahil sa kanilang kasalanan, kundi dahil sa kasalanan ng iba. So, Jesus fulfills the life of Joseph. Now, ito po yung isa sa pinaka-importante. Number 2, Jesus suffers in order to save many lives, to save many people. Kung paano si Joseph nagdusa para sa kanyang pagdurusa, kumilos pa rin ng Diyos at naligtas ang maraming tao sa panahon ni Joseph. So, ganun din po si Jesus. Jesus suffers in order to save many people. At pangatlo po, Jesus sits at the right hand of God. Now, ito po yung isang crucial dito sa pinag-aaralan natin na ito. Si Joseph po, after niya magdusa, nakulong pa siya doon sa dungeon, no? Mula doon, inaangat siya ng Diyos, ginawa siyang pangalawa sa pinakamataas. Naging ano po siya, second in command ng Paraon. Basically, yung Pharaoh, yung hari sa panahon ni Joseph, he was ruling through Joseph. Naghahari siya sa pamamagitan ni Joseph. Si Jesus ganun din po. Mula dun sa dungeon ng kamatayan, iniangat siya ng Diyos at inupo sa kanang trono ng Diyos upang ang Diyos ay maghari sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So right now, God is ruling through Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ po, He's the King of Kings and the Lord of Lords. God is ruling through Jesus Christ the Messiah. Kaya makita niyo po yung suffering, pagdurusa hanggang sa kamatayan, hanggang kay Jesus po kasi yun yung pinakalabis niyang pagdurusa, yung cross eh. At kung paano inihahon si Joseph mula dun sa dungeon, ganun din po, iniahon ng Diyos, binuhay ng Diyos mula sa mga patay ang Panginoong Jesucristo at inupo sa kanang trono ng Diyos. So Jesus sits at the right hand of God to do what? To rule, upang maghari. Kaya mga kapatid, no, si Jesus Christ naghahari na ngayon, ang Panginoong Jesucristo na buhay at naghahari ngayon. Kaya ikaw at ako, lahat tayo na nagde-devotion ngayon, tayo yung mga pinaghaharian ng Panginoong Jesucristo. Kaya po ang buhay natin, nababago dapat araw-araw. Ang buhay natin, makita ng mga tao sa paligid natin na yung buhay natin ay buhay na binabago ng Diyos araw-araw. Buhay na pinaghaharian ng Panginoong Jesucristo araw-araw. Because Jesus Christ resurrected from the dead, He is alive to invade upang sakupin ang ating mga buhay. Kaya po pagdating sa application natin ngayong umaga, 3 S po yan. Number 1, strive to imitate Christ. Alam niyo po, pag nagbabasa tayo ng Bible, makikita talaga natin si Jesus Christ in every page of the Scripture. Simula pa lang sa Old Testament, simula pa lang sa kay Adan, kay Abel, kay Noah, sa Noah's Ark, kay Abraham, kay Isaac, hanggang kay Moses, hanggang sa mga minaalay doon sa templo, yung mga sakripisyo na tupa na inaalay sa templo. Lahat po yun ay larawan ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin yung buong Bible from Genesis to Revelation, ang pinoproclaim po, ang pinapangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Upang mas lalo nating makilala kung sino ang ating Panginoong Jesucristo.
at tayo na kumikilala kay Jesus ay maging katulad rin ng Panginoong Jesucristo. That's why we have to strive to imitate Christ. Yan po yung purpose nating lahat. Yan po yung pinaka-direction natin, maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. That's why we have to do our best to become like Jesus Christ. No, sa tulong at the tinatawag nating enablement of the Holy Spirit, tayo maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. So let's strive to imitate Christ. And number 2 po, let's share in the suffering of Jesus. Ang Panginoong Jesucristo po ay nagdusa sa ikaliligtas ng marami. Tayo rin po, meron tayong pakikibahagi sa pagdurusa ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pangangaral na ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. So we share in the suffering of Christ. At pangatlo po, we spread the rule of Christ. Ipinapangaral natin sa mga tao yung paghahari ng Panginoong Jesucristo, that Jesus Christ is reigning now. Kung paanong si Pharaoh naghahari sa pamamagitan ni Joseph during the time of Joseph, ngayon po ang Diyos ay naghahari sa pamamagitan ng kanyang Mesaya, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito po yung pinapangaral natin, ito po yung laman ng mensahe natin, na pag tinignan natin yung mga mahal natin sa buhay, tinignan natin yung mga kapatid natin, anak natin, tito, tita, mga kapatid, mga kaibigan, ang ipinapangaral natin sa kanila, paghari ng Panginoong Jesucristo. Gusto natin sila ay pagharian ng Panginoong Jesucristo, sila ay baguhin ng Panginoong Jesucristo. At yun na po yung isa sa pinakamalaking kagalakan natin na makita natin na sila ay pinaghaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Pero isang paalala lang po mga kapatid, no? Napakahirap ipangaral ng paghari ng Panginoong Jesucristo kung ang buhay natin ay hindi nakikitaan ng isang buhay na pinaghaharian ni Jesus. Kaya tayo, bago natin ipangaral yung paghari ng Panginoong Jesucristo, we have to make sure na tayo rin ay pinapagharian ng ating Panginoong Jesucristo. Meron tayong ebidensya, meron tayong pagbabago sa ating mga buhay. Now, dito po sa mga talatang pinag-aaralan natin, makita natin yung sovereignty of God. Na yung Diyos kumikilos kahit na yung mga kamalian ng tao, kahit na kay Poncio Pilato, kahit na kay Herodes, kumilos pa rin ang Diyos sa kanilang kasamaan. Meron pa rin mabuting idinulot. Hindi po ibig sabihin nito na yung Diyos ang nag-uudyo kay Herodes, ang Diyos ang nag-udyo kay Judas para si Judas ay maghudas. Hindi ibig sabihin nito si Lord ang nagpatigas ng puso ng mga Israelita ng unang panahon para ipapako ang Panginoon Jesucristo. Noong mga panahon na yon, yung mga tao, sila Herodes, si Poncio Pilato, yung mga hintil, yung people of Israel na tinutukoy po rito, ginawa nila yon dahil meron silang masamang kalooban. Meron silang kasalanan na inggit kay Jesucristo, yung gusto nilang patayin si Jesus Christ for many reasons. Yun po ay nagmula sa kaibuturan ng kanilang kasamaan nung ginawa nila yon. Pero makikita natin dito yung sovereignty of God. Na yung Diyos, kahit nasa kasamaan ng tao, kailanman yung Diyos hindi naging absent. Always present, always active. And God is actively working even through evil. Kaya makita natin yung sovereignty ng Diyos yung kapangyarihan ng Diyos na walang nangyayaring masama dito sa mundo na hindi nangyari sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, kontrolado ng Diyos. God is in control all the time. Kaya kahit ano pong kasamaan na mangyari sa buhay natin, ginawa tayo ng masama ng kapwa natin, huwag po nating isipin na nangyari yon outside of God. Nangyari yon within and under the sovereignty of God. So Jesus fulfills the life of Joseph. Jesus suffers just like Joseph. And Jesus sits at the right hand of God. So bilang application po, we strive to imitate Christ. We share in the suffering of Christ. And we spread the rule of Christ. Now, para po sa ating discussion, in what way do we spread the rule of Christ? Sa paanong kaparaanan natin ipinapahayag yung paghahari ng Panginoong Jesucristo. Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord, sabihin natin, Father in heaven, I have only one life to offer. Isa lang po yung buhay ko, Panginoon.
I don't want to waste my life. I offer you my all. Please conform me into the likeness of Jesus. Let me be like Him. It is my desire to share in the suffering of Christ. Jesus suffered to save the lives of many. Now let me suffer to spread the rule of Christ to the people around me. It is my great joy to see my loved ones worshiping you. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At gusto ko lang po magpasalamat kay Ate Flor na katuwang po natin dito sa devotion natin na ito. Maraming salamat po sa inyo. Now, kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.